Meron silang binigay sa akin na mga videos dun sa actual na nangyayari. So, isa-isa nilang dinitalye. They told me the details of how the procedure sa pagbigay ng ayuda, and then yung pag-shading, yung ginagawa nilang perfect shading daw. Pinagtataka ko lang, kung ayuda yan, kung pinapirma sila, bakit sa bahay na mga elected or candidate officials, no? Tapos, bakit 1,000 lang? At yun nga nung mga bayan, pag-usapan nga po natin na ito pong napabalitang di umano'y dayan dyan sa Misamis Occidental, ha? Diyan po, ha, mismo sa baluarte po ata ng mga uminal, ha, mga kabayan. Ito po ay galing sa mga netizen na galing po dyan, mga taga-dyan po, ha. Ang sabi po nila, nagkakaroon daw po sila ng mga advanced shading doon sa mga balota. Ha? Naman po, iniangal po yan ng dati pong congressman na si Congressman T. Mga kabayan. At sinabi nga po niya, may mali dito sa bigayan ng ayuda, mga kabayan. At kanya nga pong dinagdag na kapag hindi daw po kaalyado, ng gobyerno, kung gusto mo daw pong suportahan si BP Inday Sara, hindi ka daw pong mabibigyan ng ayuda. Ay, mga kabayan, ha? Mukhang delikado po't alanganin po. Ito po yung balita patungkol po dyan, mga kabayan. Panoorin po natin, ha? O, ito na po. Pasok po! Umalma ang mga residente sa bayan ng Plaridel sa lalawigan ng Misamis Occidental dahil talamak umano ang advanced shading ng balota sa kanilang lugar. Kung paano ito ginagawa, alamin sa report ni Almar Forsuelo. Matapos na maibalita sa SMNI News ang umano'y pahirapang pag-access sa healthcare program ng gobyerno, nagkaroon ng lakas ng loob ang mga residente sa bayan ng Plaridel sa Misamis Occidental na isumbong ang tila hindi tamang pamamahagi ng ayuda sa kanilang lugar. Ito ang kinumpirma ng dating mambabatas sa unang distrito ng Misamis Occidental at ngayon mayoral candidate na si Engineer Diego T. sa naging panayam ng SMNI News. Anya, ang iba sa kanila ay natatakot lumantad pero handaan niya silang magbigay ng sinumpaang salaysay patungkol sa kung ano ang mga nangyayari sa kanilang mga komunidad, lalo na ngayong nalalapit na ang halalan. Although they are afraid, no, to speak in front of the camera, takot silang baka balikan, no? Kaya kung pwede daw, ako lang magsalita in their behalf. Tapos, willing nga silang mag-issue ng affidavit kung kinakailangan. Meron silang binigay sa akin na mga videos dun sa actual na nangyayari. So, isa-isa nilang dinitalye. They told me the details of how the procedure sa pagbigay ng ayuda, and then yung pag-shading, yung ginagawa nilang perfect shading daw. Isa sa mga nakasama sa sinasabing shading ay si Aling Gloria. Hindi niya tunay na pangalan. Sa panayam ng SMNI News, inilahad niya kung paano nangyayari ang shading sa kanilang lugar kapalit ang 1,000 pisong ayuda. Sa shading, sir, tagaan mi nila og kanang sampul balot, tapos kinahanglan nga adto jud mi sa lamisa. Then dili pwede nga kanang ballpen lay gamiton, kundili katug yung marker. Then kung imo pong sayupon sa ilang gikinahanglan nga katong ipasunod jud nila sa baluta, pautruhon ka. Then kung imo apod nga ilapas, pautruhon sad ka. Pero anong ginapahimo man nila? Kinsa ang appeal ng shading? Kinsa nilang ginapa-appeal? Ang sa orange lang yun tanan, sir, kaning sa asinso lang yun. Nganong magpa-shading man sila? Kay ug makadawat ka o maka-shading ka, sir, mao tuntua nga makadawat ka og 1K. Kasabay nito, ipinakita din ng mga informant ang ilang video na nakuha sa sinasabi nilang shading.
Ang nasabing advance shading ng mga balota ay hindi lang nangyari sa bayan ng Plaridel, kundi maging sa karating bayan nito sa Jimenez, Misamis Occidental. Ito din ang sumbong ng ilang netizen mula sa comment section. Pero kung sa bayan ng Plaridel at Jimenez, tig 1,000 piso lang ang bigayan, sa ibang bayan umano ay mas malaki pa ang ibinibigay. Dagdag pa ni Diego T, questionable din ang lokasyon kung saan ibinabagsak ang perang binibigay sa mga tao. Anya, kung tunay at lehitimo ang pamimigay ng ayuda, bakit sa bahay pa ng mga incumbent government officials ipinamimigay ang pera na sinasabing ayuda? Karamihan na ang sumbong sa akin, ang sabi sa akin, yung isa sa bahay ng incumbent na official, local official, elected official, na candidate din ngayon. Yung isa naman sa Barangay Bato, ganun din. Incumbent SB member na candidate din ngayon. Yung isa naman nagsumbong sa amin, Barangay Panalsalan, doon naman sa bahay ng incumbent Kagawad. So, ang pinagtataka ko lang, kung ayuda yan, kung pinapirma sila, bakit sa bahay na mga elected or candidate officials, no? Tapos, bakit 1,000 lang? Dahil sa talamak na korupsyon at walang pakundangan na paglustay sa pera ng taong bayan, hindi tuloy makapaniwala ang dating mambabatas. Dahil sa kanilang panahon noong 18th Congress, namigay lang sila ng ayuda noong panahon ng pandemya. Pero ngayon, kahit hindi mga kwalipikadong tumanggap ng ayuda, ay nabibigyan. Siguro buong Pilipinas kaya to, pinupolitika ang pera ng gobyerno. Hindi namin ginawa yan dati. Noong 18th Congress, namigay lang kami ng ayuda during COVID pandemic. AX ang binigay namin. Ngayon, ayuda kahit sino, kahit walang kailangan. Yung nabanggit nga natin dati, kahit teachers na malalaki ang sweldo, nabigyan ng akap. Para sa kanya, malinaw na minamanipula ng mga nasa kapangyarihan ang mga kawawa at mahihirap na mamamayan sa kanilang lugar. Kawawa, manipulated, kinakawawa. Yung kamangmanga nila, yung hirap nila, parang naabuso. Biro mo ha, pati senador. Kailangan sila ang pumili, sinong pipiliin mo. Paano kung gusto mo si Sara Duterte? Paano kung ayaw mong ma-impeach si Sara? Pipilitin kang doon bumoto sa mga senador na posibleng magpa-impeach kay Sara. Masakit sa loob mo. Wala kang magawa. Pag hindi mo sinunod, hindi ka makakatanggap ng ayuda. Samantala, kaugnay nito, binigyang diin din ni Diego T na ang mga nangyayari sa kanilang lugar ay hindi biro at dapat itong aksyonan ng mga kinauukulang ahensya ng gobyerno dahil malaki ang epekto nito sa magiging resulta ng national elections. Halimbawa, ikaw ang bumoto kay Sara. Halimbawa, naawa ka kay Presidente Duterte na pinadala doon sa kulungan sa ICC. Gusto mong mabalik. Gusto mong hindi ma-impeach Sara. Gusto mong bumoto doon sa anong tawag doon? Duterte. Di ba? Paano ngayon yun? Pipilitin. Hindi ka makakatanggap ng ayuda, so napipilitan. Kaya minsan, naiiyak yung iba. Minsan, sinusurrender yung ID nila, binibigay sa akin kasi ayaw na nila. Manipulated ang mga tao. Bagamat aminado si Diego T na mahirap kalabanin ng kasalukuyang administrasyon, wala niya siyang magagawa kundi ang manindigan kung ano ang tama. Baka through media or sa social media, baka naman marinig naman sa taas na talagang malaki ang babanggain. Pero kailangan naming tumindig, kailangan naming maging matapang. Kasi kung hindi ako, sino pa? Kung hindi ngayon, kailan pa? Wala na akong choice. Dapat kong tulungan ng mga tao, lalo na yung nagigipit, naapi, lalo na yung pinupolitika. Sinisika pa ng SMNI News na makakuha ng pahayag mula sa mga concerned government agencies. Gusto ko lang talagang i-highlight yung fact na sobrang nakakalungkot na nitong sitwasyon na to and they have no intention to improve the situation. Okay? Matatandaan ninyo, yung unang tunog na merong namatay sa pila sa ayudahan ay ayudahan ni Dan Fernandez. Si Dan Fernandez napakalakas magpaayuda nito eh. So sa mga sa mga taga Laguna, please do not make this man win. Binibili niya na lahat ng tao diyan sa Laguna, wag po kayo magpabili. Okay, tanggapin niyo lang po yung ayuda niya pero wag niyo po siyang iboboto. Wag niyo po siyang iboboto. Ayan. Okay? Sabi ng kabilang bakod, wag daw mag-ingay yung 3K, gagawing 5K, ayuda. Gusto talagang gawing bobo ang Pinoy at paasahin lang sa ayuda. Grabe no, they want to promote it that way. Sobrang kadiri naman ha. Ayan. Sabi ni
Lentot Aquino, I'm from La Union. Pwede ba ako mag-PM? Yes po. Opo. Ayan. Wala pong problema. Magtulungan po tayo dyan sa First District ng La Union. Tulungan natin si Sir Ed. Ayan. Okay. Now anyway, yung sinasabi ko, yung first na insidente na nagkaroon ng namatay sa pila sa ayudahan, nangyari sa Cavinti, Laguna. Okay? Nangyari sa Cavinti, Laguna. Papakita ko sa inyo yung ayan, merong write-up dyan eh. Ayan, from Calamba City Updates. Nung una kasi, same sentiment nung nangyari dito kay Stella Kimbo, dito sa Marikina Sports Complex. Kasi, napabalita to, may namatay daw sa, ayudahan ni Dan Fernandez. Kasi yung biktima dito ay parang senior citizen yata. Ayan. Basahin nga natin tong link. Ayan, elderly woman. Ayan, tama. 69-year-old woman na namatay dahil na stroke habang nag-a-attend ng event na inorganisa ni Dan Fernandez. Yung event na yan is ayudahan. Ayun. Pinangalanan siya dito Zaida P. Arante. Residente ng Barangay Layasin, Cavinti, Laguna. Ayun. So, ngayon, reportedly began feeling dizzy and experiencing chest tightness due to the extreme heat and lack of proper ventilation at the venue. Ayan. The long wait to receive financial assistance which Fernandez was distributing allegedly worsened her condition. Ayan. Nag-collapse daw siya, hinimatay, and ayun. Tinry na dalhin sa ospital pero DOA na siya. Ayan, okay? Sabi raw ng mga kamag-anak ni Arante, nag-attend daw siya nung event at ang pangako ay magbibigay ng 2,000 cash assistance pero yung mga residente daw ay naka-receive ng 500 pesos lang. Ayan. Okay? Alam nyo, mga kababayan, sa totoo lang, maraming nanghihinayang po sa inyo na kukunin yung ayuda, pipila ng matagal kasi sayang naman yung pera. Naiintindihan ko po yan, Naiintindihan ko po yan. Pero, sana naiintindihan nyo rin po na yung pagtangkilik ninyo sa mga ganitong klaseng mga aktibidad ay niyuyurakan din yung mga pagkatao po ninyo. And lalo na sa mga matatanda, kung kayo po ay aattend ng mga ganitong bagay, ay talagang mag-iba yung ingat po kayo. Iba yung ingat po. Okay. Wala tayong magagawa Yung mga normal citizens kasi, mga mamamayan kasi, talagang kapag kalibre or magpapamigay, pupunta yan 'di ba? Hindi man talaga maiiwasan. But the point is not on those who are receiving ayuda. Kasi hindi natin mapipigil yan. Ang problema ay doon sa mga nagpapamigay ng ayuda, lalo na itong mga politiko na to. Okay? Nasa kanila yung problema. Kung kayo po ay magpapaayuda, siguraduhin din ninyo na kayo ay may proper na medical preparation. At least may ambulansya, at least merong kagaya yung report dun sa na yun, yung report na yun dun sa event ni Dan Fernandez na hinabol sa ospital kaso dead on arrival. I do not know kung merong kung ambulansya ba yung naghatid or whatnot, but kung merong ambulansya, it may entail a different kind of story. Kakaawa po yung mga kababayan natin, Diyos me. Binubusabos ninyo, mga putang ina nyo. Binubusabos ninyo. Sa totoo lang, ito yung pinakamababang uri ng Pilipino, Diyos ko. Yung ginagawang timawa yung kapwa Pilipino. Diyos ko, po ganito na lang ba yung mga kababayan natin? Ganito na lang ba gagawin ng mga politiko sa atin?
Diyos me. So, yan po yung una. Yung pangalawa po na, ano, no? Yung pangalawa na insidente ng, teka ha. Yung pangalawa pong insidente ng ayudahan na merong namatay, ito naman yung sa Marikina. Alam niyo there might be more no na hindi natin alam kasi hindi naman lahat mamomonitor natin ito eh. Itong mga bagay na to, meron kasi mga nagkukwento at mga nagre-report sa atin na mga kababayan natin na kung saan nakita nila ng personal itong mga pangyayaring ito. Okay? Ngayon, dito sa Maynila, I think a couple of days ago, napabalita, namatay, okay? Merong namatay sa ayudahan ni Stella Kimbo. Okay? Merong namatay sa Marikina Sports Complex. Okay? Sa Marikina Sports Complex daw yung insidenteng yon. Ito po yung itsura nung ayudahan doon. Actually, video to na pinadala sa akin eh. Ito yung sa likod niya. Pagkatapos, ayan yung sa harap niya. So, napakahaba niya. Napakadaming tao. Napakadaming tao. Ayan. Napakadaming tao talagang nakapila. Ngayon, ay, Diyos ko po, nakakasama talaga ng loob. Ngayon, ang biktima naman dito ay 21 years old. Ngayon, yung 21 years old na yon, it looks like, parang meron na siyang existing condition eh. Meron na siyang existing condition. So, dahil siguro sa init, dahil sa nahimatay, tapos nung nahimatay, kumbaga parang inalalayan siya. Ito, may mga taong lumapit, inalalayan siya, ganyan-ganyan. However, okay, ang kapansin-pansin kasi dito, sa event na ito, sobrang dami ng tao, napakainit, halo-halo senior citizen, mga bata, medyo bata-bata, na humihingi ng na beneficiary ng ayuda. Pinagsabay-sabay nila lahat. Walang organisasyon, ang dami nagrereklamo, hindi magulo ang sistema, ganyan-ganyan. Talaga, yung kinain talaga yung oras ng lahat ng mga tao. Yun yung sabihin na natin yung kunwari, tanggalin natin tong issue ng mga namamatay sa ayudahan. Yung fact na yung fact na inuubos nitong mga ayudahan na to, yung oras ng mga taong bibigyan ng ayuda. Wala talaga silang respeto. Na parang, ay hindi, maghintay kayo dyan. Kailangan yung pera, di ba? Maghintay kayo dyan. So what's the usual story every time na merong ayudahan? Di ba? Papupuntahin nila yung mga tao doon, gagawin nilang props, tagapalakpak sa mga talumpati ng mga putang inang buhaya. Di ba? Tapos kabibigyan ng ayuda after 8 hours, 12 hours, 10 hours. After na maghapon ng paghihintay, doon pa lang sila magpapamigay ng ayuda. Itong namatay na to, ang report ng I think ang report ng ang report ng balita, 21 years old na Grab driver ito. Nangyari noong kahapon, April 29, nangyari kahapon yung 28 yung ayudahan. 28 nangyari yung ayudahan. Ang perang pinag-uusapan natin dito is 3,000 pesos. Okay? Yung pinangako raw sa kanila na marireceive nila, 3,000 pesos. May mga nag-PM sa akin na, alam mo Miss Joey, yung 3,000, hindi yun para sa lahat. Hindi lahat nakakuha ng 3,000. Yung 3,000 pang community leader lang yun. Pag hindi ka community leader, 2,000 lang yung ibibigay sa'yo. So, sabi niya, posible daw na itong tao na to, kasi since hindi naman community leader yung nahimatay na yan, yung eventually namatay na lalaki. Baka 2,000 lang daw yung nakuha niyan. Anyway, sobrang nakakasama ng loob, namatay si kuya,
Dahil nga sa penitensyang penitensyang inabot niya sa pagkubra ng ayuda, walang mga medical officers, walang mga umasa lang sila sa kung sino yung mag-volunteer na mag-a-attend dun sa tao. Ang kinakagalit, yung ibang mga nakausap ko, ang kinakasama ng loob nila, etong event na to, right across this venue ng payout na venue ay ang Amang Rodriguez Hospital. Kung attentive yung mga taong nag-organize itong event na to at naidala yung tao doon sa ospital. Kasi sinasabi na nung volunteer hindi ito normal na hindi ito normal na himatay. Hindi ito, dali na to sa ospital. But there's no medical officer. Walang medical officer. And to add insult to the injury, yung nag-organisa nitong ayuda na to, ay inuna pa ang pagsasalita na huwag kumuha ng video. Dahil pag kumalat daw ang video, tigil na ang ayuda. Much malaki na, much pinasarap pa. Chicken McDo? Tigil na daw ang ayuda. Diyos me. Hindi sa paninira sa hospital, pero dyan sa Amang Rodriguez, marami talagang namamatay na pasyente, sabi ni C14. Naku, C14, hindi nga nakarating sa Amang Rodriguez Hospital Ayun. Ma'am, sa Taguig po, ako yung asawa ko kumuha ng akap noong 28. Napakaaga, 6 a.m. Kaya napakaaga kasi gusto nila kong ading cruise na papanood pa ng mga pambobola nila sa tao, pero nag-start ng bigayan 10 a.m. My God. Grabe, no? So, itong ayudahan na to, ang sinasabi ng mga tao dun sa Marikina, ito ang ayudahan na to ni Stella Kimbo. Anong sinasabi nito ni Marani? Sinasabi ko lang totoo at hindi mo sila mapigilan ng buhay. Yan, sabihin mo sa kanila pag di ka dinumog. Anong point, Marani? Anong pinuputak mo? $2K lang talaga sa mga normal. Pag hindi ka malakas, yun lang talaga. Ayun nga daw, 3K nga daw sa mga community leaders. 2K lang daw talaga. Ayun. 2K lang daw talaga. So malamang daw nga itong batang to, 2K lang talaga ang nalabas. Ayun. Ayan. Nangyari din dito yan, sabi buti nilang di namatay yung lola. Ang sad part, 4 na kilong bigas lang yung 4 hours na pumila. Ayun nga 'di ba? Grabe. Sobrang pinapaasa nila yung mga tao dun sa mga ayudang ibibigay nila. And it's really not worth it. It's really not worth it. And this is the fault of COMELEC, ha? Sa totoo lang. Ako feeling ko kaya nagmamadali itong mga to, at saka kaya nila hinold yung ganito ka-massive na mga ayuda payout. Bakit? Kasi ang rules ng COMELEC, 10 days before ng eleksyon, suspended na ang lahat ng payout. Suspended na lahat ng payout. Ilang araw na lang before ng eleksyon? 3 days? 13 days? So meron na lang silang 3 days na hindi ikaw, Ma'am Joey, sabi ni Marani. Oo nga, nakakaps ka kasi kaya akala ko ako yung sinisigawan mo. Napakatindi naman nun mga kabayan. At napabalita pa nga may mga namatay doon sa bigayan ng ayuda. Diyos ko po, kawawa naman po yung mga taong bayan natin. No? Dapat po, maitigil na po yan. At dapat po, sundin po yung plano ni Congressman Marcoleta na yung ayuda,
Huwag nang daanin sa pilahan. Idiretso na po doon sa Meralco, bayaran, di ba? Bawasan ng 2,000 yung kuryente, oh. Eh di mas maganda ba, rekta na pong nababawas. Di po ba? Para hindi na po pumila yung taong bayan. Oh. Kaya huwag niyo pong kakalimutan, number 38 po sa balota, ha? Marcoleta, Rodante, huwag niyo pong kakalimutan niya sa halalan. At kung bago ka pa nga lang sa akin channel, huwag mga kalimutan hit and like at subscribe button para updated ka sa mga uploads ko araw-araw, kabayan. Paalam!